Papa-inject tayo ng tigyawats. By the way, kaka-workout lang natin. Ay, good afternoon na yata. Magpapaano? Pimple inject. Okay lang. Bumili lang. Lunch break, diba? Hindi naman. Pwede ko naman nantayin. Jantan po, no? Oh, bilis Kabisado agad Halatang suki sa tigyawat eh. Ayun. Sige. Salamat. Kaka-workout lang natin. Diretso na tayo dito para bagong ligo. Ayan. So, bumili lang daw si Doc ng kanyang lunch. Antayin na lang natin. So, habang inaantay natin, ano ba? Tingnan mo mga products ni Flawless. Oh. Yan. May mga sabon. Anti-acne, yan. Hindi naman kasi tayo mahilig niyan eh. Kaya pinapa-inject na natin diretso. Mayroon din brightening. Siguro to sa mga dark spots na to. So, yun lang. Ito pala yung Flawless sa parang basement, lower ground floor. Harap niya yung SM Store. Yan. So, ang daming tao ngayon dahil mainit. Mabilis lang, wala pang 5 to 10 minutes yatang nag-aantay tayo. Dumating na si Doc, bumili ng lunch. So, sana bago mag-lunch saglit na lang tayo, mabilis lang to. Pero kung kailangan mag-antay, balak ko bumili muna ng kailangan sa Ready Hit Go dahil may kulang na items si na ate. Dito natin mabibili sa South Mall. So, yun ang magiging plan ko kung sakaling sabihin na magda-lunch break muna si Doc. Pero kung mas maganda, maumpisahan na tayo. And then, asikasuhin natin si Ready Hit Go. Kailangan na maagapan, kumikintab na eh. Tapos, lalaki pa to pag napabayaan. Ay! Pwede na? Pwede. Dok, sensya na. Okay na. Injection na. Sabi, sakit. Talagang nireekta hanggang dulo eh. Pero okay na, hindi na ito lalaki. Ayan. Ate. Ay, magkano ba muna lahat? Baka hindi umabot. 370 po. Ay, bigas na lang. So, ito yung bago dito. Ito yung pinalit sa Pokemon. Summertime. Tapos may mga basketball ring. Ang dami. So, tambayan din siya. Ito, tennis naman. More on, magpapapicture ka lang dito. Ito, parang skateboard. Ayan. More on mga sports. Kasi summer, di ba? Maging active sa sports. So, dito naman, malaking barbell, parang gym. So, more on tambayan, pang picture kung may mahilig kang mag-post sa IG or Facebook. Ayan. Ang dami na nakatambay. So, itong naka-display ngayon dito sa gitna. Ayan. So, tapos na tayo. Alis na tayo dito.
Abot ako sa promo. Almost May promo na. Walang sobra yan, sir. Ganun pa rin. Hindi, wala na. Yung usual ko na. 330. So, 390 before. So, nakaless ako ng 60 pesos. Oh, ito, sir. Yung 150 po. Yung dating 210. Kaya 60 pesos. Ha? Oo. Ito nga yung kunyari, kamay mo, idikit mo lang sa balat mo, mamaya pawis na to. Di ba? Kawawa naman sila, sira daw yung aircon nila. Ayun. After one day, ayan na yung ating pina-injection kahapon. Makinis na, may onting spot na lang, no? So, yun ang silbi ng pagpapa-pimple inject ko. Kasi kung hinayaan ko yan, baka daigin ko pa si Rudolph the Red-Nosed, no? Grabing pamumula na yan. Tsaka isang reason din kung bakit ko pinapa-pimple inject is para malesen na rin yung sakit dahil sa history ko, no? Sa history ng pagmumukha ko. Pag tinigyawat kasi ako dito sa ilong, pag naramdaman ko ng sisimulan, for sure lolobo to. At the same time, pag namaga siya, masakit din, mararamdaman mo yung kirot, no, yung sakit. Kaya isang reason din yung pinapa-pimple inject ko na. So, nagsimula tayong gawin yung paggaganyan sa Flawless. Actually, sa Flawless lang naman ever since nagpapa-pimple inject ako. Hindi ko lang alam sa mga ibang mga facial center, no, or yung mga derma center. So, nagsimula tayo niyan before pandemic. Yan, nakita ko lang yan sa isang ads na pwede palang ganun. So, naging consistent tayo dahil pag every time pinipimple tayo, yun ang ginagawa natin. Consistent no? Ibig sabihin, lagi tayong tinitigyawat sa ilong no? Pero yun, every time may tigyawat ako sa ilong, doon na ako pumupunta sa Flawless. Natigil lang, of course, yung pandemic kasi bawal lang close contact no? Tsaka saradong mga ganyan. So, yung nag-normalize lahat, ewan ko, for long period of time hindi ako tinigyawat sa ilong, kaya matagal-tagal din tayong hindi bumalik dyan. And then ito, yung nagbabalik-balik na naman sa tigyawat, na miss tayo, alam na natin kung saan tayo tatakbo, which is yun na yung ginagawa natin whenever tatadta rin tayo ng tigyawat sa ilong. So yun, di ba? Effective, di ba? Wala nang pamamaga. So ayun, workout tayo ngayon. May parking ulit tayo dito sa condo. So hindi natin kailangan pumila sa parking. And then after natin mag-workout, uwi muna tayo ng bahay dahil mamayang mga 5 to 5:30 meron tayong house viewing sa bungalow. May gustong tumingin ng magre-renta. So yung previous client natin, alam mo, umabot na kami sa pagpapa-reserve nila almost na, no? Magre-renta na sila ng bahay. Pero for some reason, bigla silang naglaho. Hindi na nag-respond, no? So, ayun, tanggap naman natin yun. Ganun talaga sa mundo ng real estate, no? So, ang ina-assume na lang namin, baka may mas nakita silang mas better location and better deal. So, tsaga-tsaga pa rin tayo. For sale pa rin po and for rent yung bungalow natin. Hindi tayo titigil hanggat hindi tayo nakakahanap ng buyer or renter. So, later yun nga, meron tayong client, pupuntahan natin. So, yung bakanting oras natin ngayon, mag-workout muna tayo. Si Kuya Gardo, nililista yung plaka ng coaching to. Naka-illegal park kasi bawal mag-park dyan, or kung magpa-park ka dyan, parang drop-off lang. Siguro mga 5 to 10 minutes ka lang dapat. Pero ito mukhang kanina pa nakapark, ginawang parkingan na. Kaya tingin ko pag mumultahin to Wala akong idea magkano yung multa rito. Kung nag-illegal park ka. Kasi una, hindi ko pa naranasan. At wala tayong planong gawin. Dahil meron naman tayong parking spot. So, hindi natin alam. Try kong tanungin si Kuya. Ano yan, Kuya? Illegal parking? Magkano yung multa ng ganyan? Pag ano?
1,000 pesos first offense. Tapos ang magbabayad nito kung kaninong unit siya pumunta. Or siya mismo, yung driver mismo. Yung unit. Kung saan siya pumunta. Ano? Ang ano kasi nga, sir, yung malaki kasi yung second offense. First offense, of course, 1,000. Second offense, mas malaki. Magkano? 5,000. 5,000. Kasi pinisuan na ako, sir, na ganyan eh. Ang ano naman sa kanya, ibang islat yung pinakatama. Mali yung pinasok. Ako naranasan ko, Pero nagkamali yung... nagkataon kasi na ano eh, na pag mga ganyan, mga ano naman, Makikiusap pagbibigyan. ano kasi talaga yung mga Pero pag palagian, repeat offender, wala na. face to face. Oo. Sa mga ganito. So ito, papakinggan nyo muna yung rason niya. Bakit? Pinaano ko ng tinatawag. Okay, advice ko. Malaki din na 1,000 ha. Masarap din ang kain natin dyan. 1,000, pwede pa mag-overnight parking. Oo. Kami, 350 a day. Sige. 1,000 pesos. First offense daw. So, lenient naman pala sila. So, aalamin muna nila yung reason kung bakit nag-park dyan. So, kung nakita nilang emergency or ano, makapagbigyan nila. Pero kung palagian, ginagawa na nilang ganyan, well, hindi ka na makakatakas. Huwag bumultahin ka na talaga. So, ayun. Grabe init. Magana na tayo. Workout na. Mas malamig dun. Mas masarap talaga dito sa loob ng mall, no? Ang daming tumatambay. Pwede lang maglatag ka dito, matulog ka sa sulok eh. Nakakatipid ka pa ng kuryente sa bahay. So ayun, luto din pala ngayon ni Chef Ed sa Ready Hit Go. So ang delivery natin nun is sa Sunday. Kaya busy na naman yung magiging weekend natin. So umpisa natin yung weekend natin ng maganda-gandang workout. So yung pinag-gym pala natin dito sa South Mall, hindi mismo sa loob ng mall. Dito lang siya sa tabi. So e-exit ka dito sa door 5, makita mo yan. Yan. And then tatawid ka lang doon, and then nandun na yung gym natin, Anytime Fitness. Pero considered siya as Anytime Fitness South Mall. Ayun. So ayan, tatawid tayo. And then, ito nang palagi nating nilalakad. Anytime. So, ito na yung pinaka-mall. Yung stretch na yan. Dito lang yung Anytime. Pero, property pa rin to ni SM South Mall. Mga nagre-rent pa rin niya kay SM South Mall. Yan. So, workout muna tayo.